Hanggang dito, hanggang dyan lang ako. Tapos may pintuan lang dito. So ayan na po yung kanilang mga pattern of colors. Yung mga palabas pa lang po yung mga ano sa pakpak nila. Yan, gandang buhay. 1 okra a day keeps the doctor away. 2 okra a day makes your day. Harap. Kain po tayo ng okrang hilaw, mga kababayan, dahil napaka sustansya, pababa ng sugar, wala namang spray, wala nang hugas-hugas, kain agad. Sabihin madumi na naman ang kuko ko, normal yan, galing tayo sa furniture. Ay, sarap. Ano pa oh. Mamaya pitasin natin. Dami oh. Naglalakihan. Nako, sayang. Mga bunga na pala to. Ang dami. Wala. Dapat maikutan. How is the Azola? How are you, Azola? Ang oras ay alas 12. Kapal na. Kailangan ng bawasan to. Saan kaya yung timba natin? Tapos kailangan lagyan ng ito yung vermicast. Ngayon pa lang ako aakyat, nalalaglag po yung ano, yung mga suha. Sayang ano. Wala, ang hirap po kontrolin itong pesteng ito. Ayan oh, lalaki na. Binubulok nila. Ayan oh, ito mabubulok din po ito. Ayan oh, dami nila. Mahuhulog. Ayun, nadali na, nagdilawan. Mauubos po yan. Oh, dami oh, lahat tinira na nila. Nanunusok. Sayang. At least yung place na paglalagyan po natin ng Azola, okay na. May ano na talaga. May baga. Okay na. Ayan. Tapos tayo na pa. Oras ay alas 12 na po. Hanggaling ko lang magsundo. Kaya lang dumaan pa kami sa Pandayan Bookshop, mga school supplies, kasi si Nainay nananaginip ng clay kagabi daw. Ngayon paggising hanggang sa school, iyak ng iyak, clay ang hinahanap. Clay, gusto ko clay pa ulit-ulit. So yun, kaya dumaan pa kami doon, bumili kami ng clay. Hirap talaga pag ganun. Di pala mahirap, masaya. Hoy, how is the life? How is life? Bagong tubig. Nakain na ni Rambo ata. Na tubig na ni Rambo yan. Ay. Hoy. Maamoy itong mga manok na to kasi nasanay sila. Mas maganda na yan kasi, uy, kulang pa pala ng ano. Dagdag lang ako ng calcium kasi pag nagkulang po ng calcium ang mga yan, dyan na po nag-uumpisa yung nangangain ng itlog. Kaya kailangan kumpleto po ang calcium nila. Ayan, okay na naman tayo. Busog pa sila. Medyo ano na, medyo hindi na po masyadong mailap yung, natatakot yung mga maliliit. Saan ka pang bulag ah? Ano ka ba? Pinalo ka ba?
Sabi ko naman. Talaga observant ka sa iyong mga alaga. Saan may lumalampas. Init dito. Grabe. Alam nyo, bala ko sanang gumawa ng ganito. Patuyuan po ng kahoy. Puro yero lang. Ayun, napakainit. Mainit po. Yero. Tapos sasandal mo lang yung mga kahoy dyan. Nakakulong po siya. Yero ang tatakpan mo yero din. Napakainit. Magandang patuyuan ng kahoy. Pwede tayong gumawa nun. Okay na. Lakad lang ako dito na ako dadaan sa kabila. Tingnan natin yung ating mga bibe. Mga manok natin okay na. Incubator kailangan na natin palabas sa budget ang incubator. Meron na akong lagayan ng incubator doon sa loft sa may gilid saan nilalagay ko yung mga breeder. Sabi ko galing talaga tapos naandun din yung magiging brooder natin kaya okay na. Pwede din tayo mag-incubate ng bibi, itlog. Tingnan natin, sumubok tayo. Baka yung 300 plus na po yung bibilhin ko na incubator. 360 ba? 336. Kasi ang mangyayari niyan, para weekly meron tayo. Kung dumami po ang ating mga manok, 70 a week, baka kumulang. Kaya sabi ko mas maganda na yung may nakalabas na. Mas maganda na yung 300 plus kaysa 221. Pagkain marami pa. Wala na. Labas yung isa labas na. Wala pa naman ang itlog. Wala yung pangsalok ko naandoon naiwan ko andun sa lechonan. Dala ko yung timba. Halo ko kaya dito yung duck pellet. Init. Tanghaling tapat. Mamayang hapon isang ikot na lang tayo. Grabe po, El Nino. Ramdam na ramdam po ang El Nino ng Pilipinas. Ang hina ng habagat. Sobrang hina po ng habagat ngayon. Ganito, ang init din dito. Tatlong team. Okay, isang itim, dalawang puti, isang laced. Ayan yung ating bronze. Ito bronze, yun ang tawag po dyan, bronze ang kulay. Mayroon naman metallic bronze. Saan ka napunta? Last time pala may sundalo na yung high ranking official po nila dyan nag-order ng lechon. Gwapo, parang Indiano, Pilipino naman. Tagal namin nagkwentuhan. Sabi niya sa akin, sir, pag pasyal kayo doon, sabi niya, kung gusto niyo pong gumamit ng swimming pool, meron kami doon. Sabi niya, tapos kung gusto mong mag-firing, mahilig ka ba? Sabi niya. Sabi ko, gusto ko nga ako, kaya lang ayaw ni Mrs. For protection lang sana. Sabi niya, importante din yan. Pero kung gusto mo kanya, mag-firing tayo, sabi niya. Ayan, naririnig po ninyo. Sige, sabi ko, tingnan natin. Sabi ko, alam mo talagang totoong, a man is always in need of a good friend, diba? Sabi niya, natawa siya. Taas yung, rango niya. Order po sila ng lechon kasi
ano daw, gustong gusto nila yung lechon dito kahit dadalhin pa nila sa Bulacan pa yata. Ayaw na nila ng iba, gusto nila yung dito talaga kasi natikman na nga po nila. So lagi naman silang nag-order dito. So yun ang aking maliit na kwento. Isang baby pala mga kailangan mailipat po dito. Baby natin. Hoy ikaw, Choy Choy, nasaan ka na? Dito ka, dito oh. Dito. Dito. Pag hindi ka pa palalabasin kita. Nag-away ba kayo? Kaya ka lumabas? Parang may ano yung ulo niya. Binugbog ka ba? Hari kasi itong itim eh. Hari ba? Siya pinakamatanda eh. Yan oh. Ang bubugbog. Kulang alam kung ito barako yan. Kaya laced yan. Ipaparisan po natin din yan ng maganda para makapagpalabas pa ng mas magandang lace ba. Baka dito ipares din natin to. Gray yan eh. Parang hindi maganda no. Gray. Paparis na lang natin yan doon sa bronze. Ay grabe. Napakatumal po ng ulan. Napakatumal ng ulan. Uy, meron ng malaking chiko. Ano kaya yan? Baka mahinog. Sayang. Tama din wala na to. Baka na lang. Kain na lang kita sa manok mamaya. Sayang no. Ito pala kailangan matanggal na yung mga puso. May puso din. Ayan. Ayun din, tanggalin na rin ang puso nun. Yung saba dito. Wala pa. Sunod na yan. Shoutout pala kay Tita Leticia Zolweta. Wow, dalawa na pala yung ating hinihintay na saging. Ayan. Ganda rin ito Ito yung ginagawang ketchup. Tingnan nyo naman ang haba. Ginagawang ketchup yan. Nalipat ko na yung ayan mamaya pupuntahan natin pwersahan. Inilipat ko na po yung bibi doon sa dulo. Pero yun, sinabi ko naman na kay Junjun kung ano ang gagawin. Kukunin ko yung isa kong timba na lagayan ng feeds kasi may darating po tayo. Yung dark bird na in-order ko, yung pinareserve ko, iahatid na ni Bibiero Backyard. Grabe no. Bibiero Backyard. Dalawa po ang Bibiero. May Bibiero lang tapos Bibiero Backyard. Dalawa sila, magkaibang tao. Pag nag-search po kayo sa mga yan, mga kilalang pangalan sa pag BBB ng Indonesian ducks. Tayo naman ay nag-uumpisa pa lang at maligaya naman sa ginagawa natin. Ay, sabi ko kay Rambo marami ng sili. Sabi niya wala daw sili. Meron kaming 3 order bukas. Ay salamat sa Panginoon at biyaya yan. Biyaya. Nakauwi ko lang naglipat kami ni Kongkong ng tawag dito ng bibi. Sana sira yung mga natin. Dami pa naman bunga. Wala na, sira na yung mga dilaw. Ubus yan. Ayoko na mag-spray. Dami nila, di mo makokontrol. Naka-season mahirap kontrolin. Tapang ka kaya po binasa ako yan. Kaya pang Carabao manure pero kumbaga bilis din na konsumo nung gutom na gutom siguro. Gutom na gutom. Ay, yan. Silipin lang natin yung mga manok. Tapos kukunin ko yung timba dito. Kasi yung pagkain pa lang ibibigay ko is yung the best. Kukuha ako dito. Kukuha tayo dito.
ginagawa ko half ano na, half a sack, presyong ano din, presyong isang sako yung kalahati. Kumbaga dinidivide na lang by 2 kaysa per kilo tayo halos 8 pesos po ang difference. Malaki. Ay, ang bilis sila sa tubig ah. Para bukas may pagkain. So, kukuha tayo nito. Ito yung ipapakain natin doon sa bagong dating, kasi mas maganda yan. Solid yan, solid. Hindi ko pa naayos yung ating pugad. Flies na lang to, tsaka ano, may natulog na agad dito ah. Flies at ilan ba? Kasi natin ganyan. Pag ginanyan mo, wala pong papasok dyan. Kailangan nakahiga siya. Yan, para may papasok. Sana wala nang matulog pagka ganyan. Andito yung isang bibi oh, di na umalis. Away-away pa kayo. Ayan na. Ano yan? Kikiyaw na ba yan? Kilyawan ba yan? Makita. Hindi ata. Nasipulan ko sila eh. Galing ko nang humuni eh. Ayun. Oo sila. Ay hindi. Sorry, hilo kayo. Ay, dala ko na yung ano. Ako na. Silipin natin ating. Dapat kasi ihahalo ko dito. Natakot ako baka awayin. Kasi syempre bagong salta. Baka banatan nila. Baka tuktukin lang. Baka mamaya magulat tayo. Naku, naglabasan na yung mga bibi oh. May butas kasi. Aray ko. Ako. Ano ba to? Aray ko. Natali pa ako. Oh, andito. Basta wag lang silang lilipad. Okay lang naman tumawid. Naiwanan ko na naman yung tubig oh. Kanina, naiwan ko pong patayin. Buti na lang ako mapakiramdamin. Andar ng andar yung Jetmatic. Pagka ganyan kinukutuban ako, may problema, may leak. So tinakbo ko kagad dito. Naisip ko, sabi ko malamang ano, malamang yun nga, sa labas natuto na lumabas. Ay nako, natuto na lumabas. Basta wag lang lilipad. Kulang ng isa yan, yung naandun sa kabila yung isa. Nalagay ko sana, kaya lang sabi ko baka mag-away-away kawawa yung ano. Ay, nandyan tatlo. Okay, wala naman. Malakas lang naman lumipad dyan yung mga hen na maliliit. Alam na nila kung saan papasok kayo. Ayan na. Okay na. 5:30 in the afternoon. Mag-isa na tayo. 5:30 in the afternoon. Nataling ko pa yung pagkain ng baby doon. So ayan, okay. Bukas na. Tama-tama, may hinog pa yan. Oo, nakaano na, tinitira pa din oh.
Dami pa rin. Pag bumili siguro tayo, kulang po yung 2 canister. Para lang mapadikitan natin. Punong-puno sigurado yan. Sa dami nila. Pero sayang yung mga susunod na papaya. Pag hindi natin inagapan din. Kaya magandang gawin dyan. Hinahinga ako 800 eh. 800. Uy, lug ng ano ng kalapate. Nakamiss din yung kalapate ko Awa si Bebe, sabi niya. Ang sarap ng buhay ng mga kalapate mo, tapos ngayon pinamigay mo lang. Hindi ko nahiya na ako sa'yo. Saan ba ito? Doon pala ito. Paano kaya to? Tubig, pagkain. Nakikita natin kung gaano nakaganda yon. Hindi ko pa napakuha pala itim dito isa. Nagyan ko na ilaw. Isa lang yon. Bibili ako ng bakuna kahit isa lang. Kasi medyo mahal yun mga farmer, baka madali pa. Bibili tayo ng bakuna. Ayan, dito na muna sila. Di ko na muna papapasukin dito. Kasi grabe po ang dumi nila. Baka mahirapan tayo. Kasi ang plano ko dyan, eto, yun nga, hatiin natin, and then ang gagawin ko dyan, ipa. Bibili tayo ng ipa. Lalagyan po natin ng ipa yan. So mga magiging flooring nito, ipa. So yung ipot, alam niyo naman ang ipa, absorbing niya yung wala po tayong magiging problema sa dumi. Tapos ito, open, gandito, hanggang dyan lang ako. Tapos may pintuan lang dito. So ayan na po yung kanilang mga pattern of colors. Mga palabas pa lang po yung mga sa pakpak nila. Ito mas maganda, ayun, ito po yung nabili ko na yan na mas maganda talaga yan. Yung darating ngayon, yun yung ipaparis ko diyan. Kaya lang maghihintay pa tayo ng ilang buwan. Tapos ito cross lang. So natanggal yung isang singsing, kailangan kong hulihin para balikan natin yung singsing. Ay! Hirap pa naman yung niya, yung kuko. Okay na tayo. Hindi naman sila mababasa kung sakali. Tsaka medyo maano naman na yung kanilang ayan lang muna. Tis muna kayo ha. At ayusin pa natin tong inyong hotel. Ayusin pa natin yung hotel. Kaya relax lang muna kayo dyan. Dyan lang muna kayo. Ayusin pa natin yung hotel ninyo. Pagka naayos na yung hotel nyo, nako, maganda yan. Tapos yung incubator nga, sabi ko dito natin ilalagay. Ang ganda ng plano natin. Dito yung incubator, nandyan yung brooder. Ding napakaganda. Okay na okay sa alright, di ba? Papakinabangan natin tong ating sa manok. Dito kasi natin lalagay yung mga sisiw, di ba? Matagal din po magi-stay dito yung mga sisiw. So kailangan natin ng brooder na ilang bigat-bigat yan 1 week meron darating. Tapos a week meron. Bago mo bitawan sa lupa, mga 2 months. Kaya 8. Saka natin pagpaplan mo yan. Yung ikot medyo madugo. Kailangan natin pag-isipan ng maigi yan. Step by step lang. Pagka masyado nating nilito yung natin pero syempre naandun na rin, na-anticipate natin yan. Kasi yun na nga, 1 week sa isang buwan, 4 hatching. So titingnan natin kung magpapahatch ba tayo ng every 2 weeks o every week. Alamin natin. Tapos ang tubig natin, nako, ayaw nang umandar ng makina natin. Iligawan ko pa, baka tanggalin ko yung pan belt. Tapos bukas try natin. May kalapate na naman ako. Kalapate ko yan. Minsan galing sila kay Rambo, pinapakawalan din kasi ni Rambo yung galing sa akin.
Kaya lang pupunta pa rin sila dito, di ba? So ayun. Ay, so ayan po. At bukas ko na ipapakita yung bago nating dating na dark barred na kalapate. Ay, kalapate. Na bibi, mga farmer yan. So ayan, tingnan nyo. Di ba? Nami-miss din nila talaga eh. Ganun talaga. Kailangan tanggalin. At least sabi ko nga, yung bibi makakain mo talaga eh, makakatay ka, malalaki yan. So yung market naman mabibili po yan kahit hindi sa presyong gusto natin, pero at least mabibili po yan 1,500 to 2,000. Mabilis na po yan makuha dahil mga jumbo line yan eh, lalaki yan eh, mabilis po yan mabibili. So ayun. Tapos ayan, pwede nating kainin, pwede tayo magpaluto ng kalderetang bibi, tapos magpa-take out tayo, di ba? Tingnan natin kung ano, mga naiisip ko lang na pwedeng gawin. Pero yung manok, malaki po ang tsansa na talagang yan ay ipapatok dahil marami po ang nakakamiss ng native chicken, di ba? Shoutout pala kay Tita Susan. Sabi niya yung ipis daw ay protein yun, tita. Yun po talaga yun ang magpapasarap sa meat ng ng chicken, 'di ba? Yung mga ganon. Hindi po pwedeng puro feeds lang. Kaya nga free range eh. So ganun talaga. Healthy yun actually, yung superworm, yung dubia roaches, 'di ba? Kinakain ng arwana. So yun. Gusto kong magparami, sabi ko nga iti-treat ko yung mga bibi ko, mga 2 times a week pwede ka magpakain nun pag marami, di ba? So ayun, isa sa mga anuhin ko din, titingnan natin. So ayan, marami pong salamat, grabe na yung pawis ko at magandang buhay, you know.